Sa kabila ng ilang aberya sa final testing and sealing ng vote counting machines, tiniyak ng COMELEC na mapapalitan ang mga pumalyang makina. Ang mas pinangangambahan daw nila, baka magamit ang voters' receipt para makapanggulo sa eleksyon. May report si Joseph Moro. Sa final testing and sealing ng mga vote counting machines o VCM sa Baler, Aurora, nahirapan ng ilang miyembro ng Board of Election Inspectors o BEI dahil nagkamali ang pagkakabit ng VCM sa ballot box. Kaya hindi kinain ng tama ng makina ang mga balota, pero naiayos din naman. Bakit lumalabas? Sa Canlubang, Laguna, 3 VCM ang pumalya sa initialization pa lamang. Ipinagbigay alam na raw ito sa COMELEC para mapalitan 4 na araw bagong eleksyon. Isang VCM naman ang naghang agad sa Odjongan, Romblon at ilang nag-paper jam. Sabi ng COMELEC, agad na papalitan ng mga VCM na pumalya sa test. Sabi ni Lim, ang posibleng sakit ng ulo sa araw ng eleksyon ay ang voter's receipt. Ngayon pa nga lamang, may ilang overseas absentee voter ang nagsabi na mali raw ang pagbasa sa kanilang balota base sa kanilang resibo. The Commission and Bank has to decide that on a case-to-case basis. Kasi ngayon, if we put a threshold, at baka lalong yun ang gagamitin ng politiko para puro failure of election ang mangyayari. So wala ka matutuloy na eleksyon. Ang pangontra ng COMELEC dyan, dapat formal na ireklamo ito sa BEI. Babala ng COMELEC, bawal kunan ng litrato ang resibo at balota at pwedeng agad damputin ang sino mang gagawa nito. Halimbawa, isang botante, pagkatapos ng bumoto, resibo, nakita ng BEI. Pwede niyang yun. O pag kinuhanan niya, kasi baka ibigay. Sabi ni Gia, machi-check naman kung nagbilang nga ng tama ang tinatayang lampas 92,000 na VCM at yan ay sa gagawing random manual audit sa May 10. 715 na ballot boxes mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang bubuksan sa audit para ikumpara ang ginawang pagbasa ng makina sa aktwal na marka sa mga balota. Maaari kasing may shade ang oblong ng isang kandidato pero hindi sapat ito para mabasa ng makina bilang isang boto. Pagdedesisyonan daw ng 5 miyembro ng random manual audit team kung ikokonsidera nilang boto nga ito. At kung may makitang 10 ganitong kaso, ang audit team sa mga presinto, iakyat na agad ito sa COMELEC main para desisyonan. That the BCM is fairly is reliable and it produced a result correctly, or there might have been some problems in certain area. Pero ang mas ikinababahala ni Commissioner Lim ay ang seguridad sa mga probinsya lalo't gitgitan ng labanan ngayon. Sakaling may failure of election sa niya kahit sa isang probinsya, posible may epekto raw ito sa pagbilang ng mga boto at ranking ng mga kandidato. Kung magkadikita ng presidente, let's say less than 500,000 ang difference. Halimbawa, yung Lanao del Sur, mga 700,000 yun. So paano ka makaproclaim ng presidente? Sa transmission naman ng boto, sabi ni Commissioner Rowena Guanzon, humihingi ng dagdag na 1,000 bigan o satellite modems ang Smartmatic bukod sa nauna ng 4,500. Kinontra ito ni Guanzon ng pagbotohan ng Anbang nitong Martes dahil malapit na raw ang eleksyon. Pagtatanggol naman ng Smartmatic, ang karagdagang bigans ay para mas maluwag at mas mabilis ang transmission. Joseph Morong, GMA News.